Magpipresenta po raw ang prosekusyon ng kanilang testigo kaugnay pa rin po sa umano'y hitman na nakausap ni Vice President Sara Duterte noong bantaan niya si Pangulong Marcos Jr. maging ang kanyang misis at ang dating House Speaker. Pero depensa po naman ng mga abogado ng vice, taken out of context nga po daw ang pahayag ni VP Sara. Ang vice pa raw po ang may threat noon sa kanyang buhay kaya siya nagbanta umano sa Pangulo. Natanong ho naman ni Senador Judge Bam Aquino ang testigong si NBI agent Mark Calilong kung inimbestigahan din ba nila ang hitman umano ni VP Sara na sinasabi niya sa kanyang online press conference video. Hindi raw ito bahagi ng kanila pong investigasyon pero meron daw pong ipepresentang witness ang prosekusyon kaugnay sa usaping ito. Did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President? I was only tasked for the video, sir. Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Yes. So kayo, Mr. Calilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan. Wala kayong alam tungkol dun sa presensya ng hitman? Yes, Your Honor. With all due respect, yung pong testigo niyan para po lamang doon sa authentication ng video. Yan po ang tinig na Senador Judge Bam Aquino at Private Prosecutor Attorney Vilhil Ligutan at NBI Agent Mark Calilong. Samantala po naman ang prosecution po daw ang nagpaulan ng mga objections o pagtutol sa cross-examination ng defense kay Calilong kahapon. Ilan sa mga pinalagan ang gusto po ng depensa na yes or no lamang daw ang dapat na sagot ni Calilong pero ino-overrule lagi sila ni Presiding Officer Chis Escudero. Kinontra rin po ng prosecution ang anilay pagle-lecture ng depensa kay Calilong nang mausisa ang tungkol naman sa mga affidavit ng ginawa po ng NBI ng mga affidavit of investigation nito sa video ng BISE. Are you aware if there is another affidavit of investigation executed by the NBI represented by the Cybercrime Division in relation to this case? This is the only one that is submitted, sir. No, executed. Your Honor, My question is the defense executed. cannot argue with the witness, Your Honor, please. The witness would know how to respond, counsel. If he is not responsive to your question, do not argue with the witness. The NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Move on, counsel. Are you sure, Move on. sir? Yan po ang sagutang tinig ni na Defense Lawyer Attorney Narvasa, NBI Agent Calilong at Presiding Officer Escudero at Private Prosecutor Attorney Ligutan. Bukod sa pagpiga sa testigo, may pagkakataon din tila sinubukang ipakita ng depensa na kontrolado daw po ni Marcos Jr. ang DOJ at NBI dahil ito'y nasa ilalim ng Executive Department. Pero ito'y tinabla ng prosekusyon. The President has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current President is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I to withdraw. that. I The withdraw. Your ground is, Honor. the ground is. I withdraw. It's, oh, Your Honor. It's even more compound question. Mamaya po papaliwanag na natin to ha. Dito hong usapin na kung saan na po napupunta doon po sa main issue na dapat nga pong pagtuunan lamang. Sabi nga po ng ilan na mga nagmamasid dito po sa nagiging
itong trial na ito. Yan po ang tinig ni na Attorney Narvasa, Kalilong at ni Attorney Ligutan. Samantala, bumuelta po ang Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente tungkol sa kanyang impeachment trial. Ipinakita po ng palasyo kung saan kinuha ng Vice ang kanyang matalinghagang mga salita. Sa kanyang press briefing, naglabas po si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng larawan ni VP Sara Duterte at ng English poet na si William Ernest Henley. Siya pong nagsulat ng tulang Invictus na tila pinaghuhugutan ng ilang linya sa maikling presko ng Vice tungkol sa umano'y bloodbath na paglilitis. Banat po ng palasyo, buti naman daw at may basehan na ang Vice sa kanyang mga sinasabi. Binigyan din ng palasyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Vice sa mga ibinabato sa kanyang akusasyon. Pero puro technicalities daw ang birada ng kampo ng Vice Presidente. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus. Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion ay hindi naman natin siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon. Sa ibang balita po naman, may panibago pong arrest warrant lamang kay Senador Rodante Marcoleta. Hold departure order at arrest warrant po naman sa paglabag po sa Presidential Decree 46 o yung pong pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ang naturang sinasabing panibago pong kaso ng Senador, ito'y mayroong piyansa na 30,000 pesos pero dahil sila po'y nahaharap sa non-bailable offense na plunder, hindi pa rin po sila makakalaya. Na proseso ho naman ang kanyang return of arrest sa Sandigan Bayan pero hindi pa siya maililipat sa Quezon City Jail dahil nga po sa ito'y nakakonfine pa ngayon sa ospital sa Carame. Lumalabas kasi sa resulta po ng kanyang medical examination na siya mayroong pong mild pneumonia at degenerative disc disease o yung pong sakit sa gulugod. Samantala, itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Cabinet Secretary si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Nanumpa po si Abalos sa harap ng Pangulo kahapon. Dati nang binuwag ang posisyon ng Cabinet Secretary para maiwasan ang overlapping o pagdoble ng mga trabaho. Pero ayon sa palasyo, may mga mandato naman ngayon ang Cabinet Secretary. Kabilang po dyan ang pagbibigay ng strategic advice sa Pangulo sa iba't ibang local at international issues. Magsisilbi rin daw si Abalos bilang tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga political organization. Alas 6:40 na po ang ating oras ngayon. At sa ating po namang lagay ng panahon nga, humina po at isa na lamang typhoon ang super bagyong Inday habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo 925 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin po ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, northeastern portion po ng Quirino, Apayao at northern portion po ng Abra. Habang signal number 1 din sa Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province at Ifugao, maging sa Ilocos Norte, northern portion po ng Aurora, pati po sa northern at central portions po ng Catanduanes. At ayon po sa forecast ng Pag-asa, hindi tatama sa kalupaan ang naturang bagyo pero ito'y posible pa rin mas lumapit daw po sa may extreme northern Luzon bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Asahan daw ang malalakas na mga hangin at mga pag-uulan sa mga nabanggit na lugar. Inaasahan po namang lalabas po ng bansa ang bagyo pagsapit ng araw ng Sabado. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.